Magandang araw mga mahal ko. Ako po si Aling Maria na may mataas na energy. Sadali lang to. Isang mabilis ang channel promotion muna. Invite ko lang sana kayo sa isa kong side channel. Sa mga hindi nakakaalam, meron po akong isang side channel. Ang pangalan is Maria. Nax. Ang dagal kong pinag-isipan. Yung channel name, no? Anyways, yun nga. Ako hindi pa kayo naririnde sa pabebe at maarte kong boses. Ang arte. Pa-subscribe naman. Puro love story kalandian, kaharutan na malala. Ang mga tinatampo ko pong content doon. Fiction pa rin. Pero hindi aswang related. Hindi horror related. Minsan kasi trip ko ring magsulat ng mga simpleng storya lang ng pag-ibig na wala tayong kinukulam, pinapatay, o inaaswang, o binubugbog. Naiintindihan kong hindi lahat gusto yung ganong genre. Pero, hindi ko kasi maiwasan talaga na magsulat. Paminsan-minsan ng mga ganong klase ng storya na simple lang, tamang pakilig lang, tamang kaharotan lang. Yun kasi yung isa sa una kong minahal yung pagsusulat ng love story. Kaya ayun, ang dami ko na sinabi. Ayun, nasa comment section yung channel ni Maria, pa-subs na lang, pa-subscribe. Pero hindi to pilitan kung trip niya lang. So ayun na nga. Ito na yung bagong video ngayon. Maraming salamat po. Muli, ako si Aling Maria. Pa-subscribe na, please. Please. Good morning po, Chang. Bati ng dalagang si Jordan kay Aling Maricar na abala sa pagsasalansan ng delata sa tindahan nito. Napahikab si Jordan, kakamulat lang ng kanyang mga mata. Nakaramdam ng panunubig kaya tinungo ang CR na nasa salas pa. Nakita lang ang tiyahin kaya binati ito saglit. Marahas na hinawi ng dalaga ang sabog-sabog, mahaba at makapal na buhok. Saglit tinanggal ang ilang malalaking bahaging tumakip sa mata at sinipat ang tiyahin sa pinagkakaabalahan nito. Nilingon naman siya at sinabing may almusal na sa mesa. Kumain na siya. Tumango lang ang dalaga bago tinungo ang CR. Nang makalabas ng CR, sa tindahang kinaroroonan ng tiyahin siya lumapit. Sakto, may bata na sumulpot sa munting bintanang bukas. Maingay na kinatok ang 5 pisong hawak. Pinagbilhan ng bata ni Jordan ng ilang pirasong candy. Matapos ay kumuha ng gunting, kumupit ng 2 sachet ng Vaseline shampoo at isang cream cell conditioner. Tapos ay kinuha ang malapad na logbook. Nilista ang mga nakuhang produkto. Ate Jordan, may palista-lista ka pa sa notebook ni Mama. Hindi mo naman binabayaran. Naigdad pa ang dalaga nang maramdaman sa gilid niya ang pinsan na si Patricia. May sapusa ang pinsan niyang yon. Walang ingay gumalaw. Hoy, nagbabayad ako. Matagal pero nakakapagbayad ako. Hindi ako tulad mong paningatan ng bubblegum dyan. Kaya nababankrupt tong tindahan natin Pambabara ng dalaga sa umismid na pinsan. Napalihim namang sumikmat ng maliit na pakete ng piatos at tinago sa loob ng blouse na suot. Umirap si Jordan ngunit hindi binuko ang pinsan. Nako, parehas lang kayong dalawa Ani Aling Maricar na umupo sa isang monoblock chair matapos maihiwalay ang mga bagong biling dilata sa huling natira. Ang mga chichirya naman ang inasikaso, ini-stapler sa pahabang cardboard. Kakamot-kamot sa ulong binaling ni Jordan ang atensyon sa abalang tiyahin. At tubiliman, sinabi pa rin niya ang nais. Chang, pautang ho ng pamasahe mamaya Mag-a-apply ho ako sa retiro. May bagong bukas ng mga shop doon. Tsaka may mga food stall. Baka ho naghahanap sila ng tatao. Anang dalaga sa tumangulang na tiyahin. Mag-a-apply ka na naman ate. Hindi ka naman tumatagal sa trabaho mo
Kontra pa ng pinsan nitong nasa ikalimang taon na ng elementarya, nalihim na namang nagpapamulsa ng ilang minatamis na mani. Ganun talaga, hindi ko pa kasi nakikita yung para sa aking trabaho. Tsaka bakit pa masyado ka nega ngayon? Kakabasa mo yun ng mga libro mo eh, tigil-tigilan mo na yan ah. Sagot naman ng dalaga sa umingos lang na pinsan. Sa pag-ingos na ginawa, nawala sa ayos ang makapal sa grado nitong antipara na maagap na inayos bago patalilis na sana, ngunit napatingin sa munting bintana ng kanilang tindahan dahil may nagpabili po. Pop Cola. Anong panglalaking boses na nilingon ni Jordine mula sa paglalakad sana palabas ng tindahan. Isang mestisuhing binata ang kanyang nasilayan. Kunot ang noo nito na sa kanya muna napatingin bago nilipat kay Aling Maricar na siyang umaasikaso rito. Ate, ang pogi. Bulong ni Patricia na marahang kinatango ng dalagang sa lalaki ay napatanga. Paload na rin po, 30 pesos. Anito pa habang sumisip-sip sa straw ng malamig na inumin sa plastic. Napakagat ng labi si Jordine nang isulat ng lalaki ang sariling numero sa rim ng sigarilyo. Tapos ay kinuha ng kanyang tiyahin at in-enter sa phone ang low-loadan na numero. Saglit na patingin ng lalaki kay Jordine nang mapansin na tulala ito sa kanya. Muling napakunot noo ito at ngumuwi ang muka na tila ba naaasiwa sa nakita bago tumalikod ng masuklian na ni Aling Maricar. Nang maglakad palayo ang lalaking bumili, sabay na tumungo sa munting bintana ang magpinsan. Si Jordine halos ilabas ang ulo sa pagkakasungaw upang habulin ng tanaw ang lalaki. Si Patricia naman dumampot ng ballpen, may kung anong sinulat bago kinuha ang 1100 na cellphone ng ina at may pinindot. Chang, nakita niyo ho yun? Tawag ni Jordine nang makitang pumasok sa boarding house na katapat ng kanilang tindahan/bahay ang lalaki. Oh, ano ngayon? Anang ginang na nangingiti habang sa anak naman saglit tinoon ng mata bago muling tinuloy ang ginagawa. Ang pogi, Chang. Parang hawig ni Piolo Pascual. Parang bagay na bagay siya sa akin. Sagot muli ni Jordine na sa tiyahin na tuwirang tumingin. Bago saglit na natigilan, saka nagpalinga-linga. Hinagilap nito ang papel na pinagsulatan ng lalaki. Nang makuha, nagusot ang mukha ng dalaga. Tapos ay isang matilim na tingin ang pinukol niya kay Patricia. Nang makitang binaboy ang 4 na pagkakasulat nito ng numero, sinadyang burahin ang huling 4 na numero ng lalaki. Natuon ang mata ni Jordine sa paulodang cellphone ng kanyang tiyahin. Nakapatong sa tabi ng bigasan, ngunit burado na ang sent items, maging ang transaction record sa inbox. Nagdidilim ang paningin na tinuon niya iyon sa kanyang pinsan. Para rin yan sa'yo, ate. Magte-text ka lang dun sa lalaki tapos hindi ka naman na-replyan. Ending, papasahan mo ng papiso-pisong load pero dead madela ka pa rin. Tulad ng mga tinetext mong poging lalaki na nagpapaload sa atin, concern lang ako sa'yo, ate. Nang aasar na pakli ni Patricia, nananakbo na sa komedor at pumasok sa CR. Mula sa loob, rinig ang malakas na pagbungis-ngis nito. Ibagdarasal ko talaga na magkakapatid ka na para may kakampi naman ako sa bahay na to. Nakairap na sigaw ni Jordine. Tumawa lang si Aling Maricar na patuloy ang ginagawa sa sariling tindahan. Chang, mag-aasawan na ho ako. Liligawan ko yung lalaking yun. Seryoso ang wika ni Jordine na kinalingon ng kanyang tiyahin. O siya, sige. Maligo ka muna. Tapos mag-almusal ka na ha? Iiling-iling na sagot nito sa napangusong dalaga na sinunod na lang ang payo ng tiyahin. Nang makapaligo at nakapagpihis, agad pinlower ni Jordine ang makapal at mahabang buhok. Bahagyang pinahira ng leave-on. Tapos ay tinirintas mula bunbunan hanggang dulo ng hanggang bewang niyang haba rin ng buhok. Hindi kasi maaaring ibuhaghag iyon. Nagmumukha siyang bruha. Matitigas pa ang hibla, lakas makadugyot sa paningin.
Bakit hindi mo kaya ipariband yan o iparelax ulit para hindi ka na panayban o kaya panay tirintas para mas maayos ang aura mo pag nag-a-apply ka? Ako muna ang sasagot. Ani Aling Maricar sa umiling sa pagtangging dalaga. Huwag nilang ho muna, Chang. Wala pa naman akong pera rito eh. Tsaka mababa ang 3,000 dito. Ayoko naman hong pagupitan ng maiksi lalo kasi kukulot, magtitigasan na parang mga alambre. Kita nyo nga ho, hindi ko halos masuklay. Pag-iipunan ko na lang ho muna. Tsaka wala pa naman ho akong boyfriend pa ngayon. Mahabang sagot ng dalaga. Bakit aantayin mo pang magnobyo? Hindi ba pwedeng para lang maaliwalas kang tignan? Naiiling na tanong ng tiyahin ni Jordan. Saka na po muna, Chang. Ang dami ko na hong utang sa inyo eh. Ani Jordan pa, nakinakabet ng tiyahin, ngunit hindi na ito sumagot pa. Isang pencil cut na skirt ang sinuot ng dalaga. Hanggang tuhod, tinernohan ng puting blusa at black doll shoes upang madaling mailakad. Inabutan siya ng 500 ng tiyahin bago tuluyang lumabas ng pinto. Tuloy-tuloy sa munting gate na gawa sa Marston mat. Mag-aalas 9 na ng umaga. May ilang agency siyang nakita sa dyaryo na ibig niyang puntahan. Ilang buwan na rin siyang walang trabaho matapos maendo sa isang pabrika ng tinapay. Nahihiya na siya sa tiyahin at tiyuhin. Ito na nga ang nagpalaki sa kanya, pati ba naman ngayong dalaga na siya? Dagdag pasanin pa siya? Hindi na. Saglit lumingali nga ang dalaga sa bawat panig ng kalsada. Nang makalabas ng gate, naghihintay ng tricycle o pedicab na magdadala sa kanya sa pinakalabas ng semi-village nilang lugar. May kainitan na kasi at tsak na kung maglalakad siya, mag-aamoy araw agad siya. Sa 15 minutes ding layo mula sa kanyang tahanan hanggang sa pinaka-arko ng village na siyang sakaya naman ng jeep. Sa paglinga ni Jordan sa isang karinderya kung saan may nag-iihaw ng isaw at ilang laman loob ng manok, nakita niya roon ang poging binatang kamukha ni Piolo Pascual. Kausap ang hindi kagandahang tindera na kasing edad niya, si Natalie, na panay ang hagod ng maiksi nitong buhok na halatang bagong gupit. Si Natalie ay dati niyang kaibigan, ngunit dahil nag-agawan sila sa titulo ng Miss Bañera 2003, tuluyang nawatak ang samahan nilang dalawa. Isa pa, kung malandi siya, mas malandi ang bruha. Lagi itong nababalita ang nakikipagkita sa dilim at naiispatan sa ilalim ng punong sampalok nila Aling Nora na may kausap at kaharot ang lalaki. Maigi na lang at hindi lumulobo ang tiyan. May isip rin marahil ang gaga. Tumaas ang kilay ni Jordan nang hawakan ng teleipad ang braso ng bet niyang lalaki. Bagamat hindi pumiksi, pasimple itong tumawa at kunwari ay may inabot na takip ng kaldero. May sinabi na siguro ay nakakatawang bagay sapagkat tila ba 15 anyos na humagigik si Natalie. Nakinaasim naman ang mukha ni Jordan. Mukhang mauunahan pa siyang siluin ang bagong boylet sa block nila. Akmang pabawi na sana ang kanyang mata nang mahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na figura ng babaeng nakatayo malapit sa ihawan nila Natalie. Nakatingin kasi ito sa kanya habang lumalapang ng proben. Hawak sa isang kamay ang bote ng sukang may 5 kalamansi at sili. Walang putol ang titig sa kanya habang ngumunguya. Tingin niya kasing taas ito ni Patricia ngunit matured ang muka. Parang maliit na ale. Moderno ang pagkaka-apple cut ng kulay brown nitong buhok. Saglit siyang nakipagtitigan. Kinunot niya ang noo. Hindi pa rin ito nagbabawi ng tingin. Luminga ang dalaga sa bawat niyang panig upang masiguradong siya lang ang tinitignan nito. At siya lang naman talaga. Problema nun. Anas ni Jordan sa sarili. Jordan, sakay ka? Ani Teban, huminto sa harap niya. Sasakayan, Tebs. Sagot naman ni Jordan bago sumampa na sa pedicab nang muli niyang tinignan ng maliit na babae. Ulo naman ng manok ang pinapangas nito. Sa kanya pa rin nakatingin. Nawirduhan, kinibit balikat na lang ni Jordan ang lahat. Sinilip niya sa bag ang 1100 na cellphone at ilang Xerox ng resume. Bago nagdasal na sana,
Pila rin siya ngayong araw. Isang buntong hininga ang pinakawala ng dalaga matapos tingalain ang building ng agency na pinagpasahan niya ng resume. Kahit abroad, balak na rin niyang applyan. Bakit hindi? Bata pa naman siya at willing to learn. Kaka-19 niya lang nung nakaraang buwan at hiyang-hiya na siya sa sarili dahil ang tiyang pa niya ang bumili ng bagong set na panty bilang regalo sa kanyang kaarawan dahil natapat na wala siyang trabaho pa. Mahirap lang talaga sa Pinas, napaka-demanding ng mga employers. Kailangan college grad o at least college level kahit na magtitinda lang naman siya ng pandesal. Isang sikat na tindahan kasi ng pandesal ang kanyang inaplayan. Kaso raw dapat college level. Hindi na nga siya nag-aral ng kolehiyo dahil hiyang-hiya na siya sa tiyahin. Hindi naman pati siya interesado sa pag-aaral pa. Gusto na niya talagang magtrabaho. Ngunit napakahirap pa rin talaga. Napatingin si Jordan sa isang KTV bar. Nabasa ang hiring waitress. Pinigilan niya ang sariling lumapit. Hindi pa siya ganon kadesperado. Baka mabatukan lang siya ng kanyang tiyang kung maghimala at dito siya matanggap. Alam naman niya kasing hindi lang talaga waitress ang gagawin sa loob base sa mga posters ng nakabikining babaeng nakikita niya sa pinaka-billboard ng bar. Pero naman kasi, pinilig ni Jordan ang ulo, lumingali nga upang bumili ng maiinom. Baka natutuyuan lang siya ng utak. Isang maliit na tindahan ang kanyang natanaw na agad niyang tinungo, bumili ng bottled water. Saglit tumabay ang dalaga sa shed ng tindahan habang tinatanaw-tanaw pa ang ilang building na tingin niya maaari niyang saglitin. Lagpas na ng tanghalian, ngunit hindi mo na siya kumain sa ilang karinderyang nadaanan. May baon siyang biskwit. Sa bahay na lang siya kakain pagdating niya. Tipid pa. Nang makontento sa pagpapahinga, akmang palakad na sana si Jordan ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura ng isang tao. Dahil mataas ang sikat ng araw, saglit niyang ginamit ang kamay upang gawing shade ng noo para maliliman ang mga mata at masipat ng maigi ang tinitignan. Sa kabilang kalsada kung saan nakatayo ang burger machine, naroon nakaupo ang maliit na aling nakita niya sa lugar nila. Lumalapang naman ito ng burger. Hawak sa kabilang kamay ang ketchup dispenser. Sa kanya muli nakatitig. Siya na naman, ang trip ni ate. Nagtatakang bulong sa sarili ng dalaga. Pag-uway, lumakad siya palayo. Muli niyang sinulyapan ng maliit na babae. Nakasunod pa rin ito sa kanya ng tingin. Sinubukan niyang tumawid sa kabilang kalsada. Sumunod ang mata nito. Tumawid siya muli sa kabila. Sumunod pa rin ang mata. Walang tigil sa pagnguya. May naiwang bahid pa ng ketchup sa kabilang pisngi ngunit tila hindi nito pansin. Basta nakapagkit lang ang mata sa dalagang lumukot na ang muka. Ngunit hindi naman makuha ang sariling lapitan ng estranghera at kumprontahin. Hindi naman siya mukhang may sometimes. Ani Jordan sa sarili bago nagpatuloy na sa paglalakad. Pinales ang kawirdohang dulot ng maliit na aling daig pa ang guya sapagkat panay ang pagnguya. Napatingin si Jordan sa orasang pambisig, mag-aalas 3 na ng hapon. Lumipas na ang kanyang gutom, kakalakad sa pag-a-apply. Umaasa na sana may mag-text man lang sa kanya sa 10 napasahan niya ng resume. Patay ang oras, mangilan-ngilan ang mga tao sa daan at wala halos laman ng mga jeep na dumaraan. Saglit na patanga ang dalaga sa gutter, nag-iisip. Hindi maiwasang magnilay-nilay. Pagkuway napahaplo sa buhok na tinakasan na ng leave-on. Alam niyang bahagyang nangangapal na sa alikabok sa tagal ba naman ng paglalakad niya. Nilalagkit na rin ang pakiramdam niya. Sinilip niya ang cellphone sa loob ng bag. Walang text na natanggap. Bian, wala nang ang trabaho, wala pang syota. Paano tayo niyan, Jordan? Mag-artista ka na lang kaya? Bulong ng dalaga sa sarili habang pinagmamasdan ng dambuhalang billboard ng sikat na artista search na may ongoing na audition.
Lihim na natawa si Jordan sa isiping iyon. Nagpa siya na umuwi na sapagkat muling kumalam ang kanyang sikmura. Tinanaw ng dalaga ang paparating na jeep. Sakto, daraan sa lugar niya. Hinintay niyang tumigil sa tapat ng waiting shed na kinaroroonan. Tumigil naman ito at nagbaba ng 3 tao. Napasulyap si Jordan sa upuan ng driver. Sayang, may 2 nang nakasakay. Kaya umikot na lang siya sa likod. Bandang gitna ang pinili niyang lugaran bago sa labas ng bintana tinuon ng atensyon. Sa loob, nasa 6 na tao lang ang nakasakay. Pang-12 ng upuan. Kabilaan, kaya napakaluwag. Saglit luminga ang driver sa loob ng sasakyan. Pagkuway, nagtawag pa ng pasahero. May isang sumakay naman bago umandar ang jeep. Napakunot noo si Jordan nang mapansing humarap ang lalaking katabi niya. Lumagpas ang mata nito sa kanya at tila namilog ang mga balintataw. Napatingin siya sa driver na panay ang sulyap sa rear view. Maging ang 2 katabi nito sa harap, napalingon, tuwirang tinitignan ng hulihang bahagi ng upuan. Baka sa mukha ng mga ito ang paghanga, may isa pa nga na napanganga. Ngunit marahil naalala na isa sa kagandahang asal na mali ang tumitig ng matagal sa tao. Binawi nila ang mga mata ngunit may ilang panay pa rin ang sulyap sa hulihang bahagi ng jeep. Nakuryoso, luminga din si Jordan. Maging siya, hindi niya mapigilang mapatitig ng matagal. Sapagkat tila may morenong sumakay na basketball player sa loob ng jeep. Nakayuko ito upang maikasya ang sarili. Hukot rin ang matiponong katawan. Sa labas ito ng jeep nakatingin. Bumaba ang mata ni Jordan sa paa nitong nakasuot ng beachwalk na tsinelas na halatang bago. Kulay itim. Pagkuway, dahan-dahang itinaas ang mata sa binte at sa hitang namumutok sa pantalon nitong kulay asul na matingkad ang pagkakakulay. Simpleng puting t-shirt lang ang suot nito ngunit humahakab ang malapad na katawan. Napalunok si Jordan sa bicep na kahit hindi piniplex, hulmang-hulma naman. Nakapatong ang magkabila nitong sikos sa bawat hita upang mapagkasya marahil sa loob ng jeep. Ang muka, nakapiling sa labas, may tila tinatanaw ito sa nalalagpasan nilang mga kalsada. Bahagyang kumiling ang leeg nito, dahilan upang bumagsak ang nakapanali nitong buhok mula sa likod, patungo sa dibdib. Hindi maiwasan ni Jordan na haplusin ang dulo ng nakatirintas niyang buhok, habang pinagmamasdan ang tila pang commercial na buhok ng lalaki. Mahaba, tingin niya hanggang siko ata yon. Alaga yan sa rebound. Bulong pa konsuelo ni Jordan sa sarili upang hindi maging bitter sa nararamdamang inggit. Nang kumilos ang lalaki, binawi ni Jordan ang paningin, biglang linga sa unahan na tila siyang galaw rin ang mga kasama niya sa loob. Saglit siyang nananaw muna sa labas bago naalala na malapit na pala siya, 2 kanto na lang. Agad siyang naghagilap ng barya sa loob ng shoulder bag at pinakisuyo sa lalaking nasa kanyang unahan na tila lihim na pinicturan ang lalaking nasa dulo ng jeep bago inabot ang baryang inaabot niya, na agad namang kinuha ng driver. Napasimangot ang lalaki nang tignan ng N70 nitong cellphone. Marahil malabo ang pagkakakuha ng larawan. Akmang uulitin ito nang masalubong ang formal na mukha ni Jordan. Tinaas pa ng dalaga ang kilay na ikinapahiya ng lalaki. Chusero to, porket may camera yung phone, makakuha ng larawan walang consent. Bulong ni Jordan sa sarili na sadyang pinarinig sa lalaking napahiya naman at tumalikod sa kanya. Bayad po, Samat Street lang. Anang boses na alam ni Jordan na galing sa lalaki. Otomatikong luminga siya upang abutin ng 20 pesos na inaabot nito. Nag-unahan pa sila ng katapat niyang alley ngunit animo ba ay may paligsahan na sinalihan, sinikmat ni Jordan mula sa malapad nitong palad ang salapi. Nag-extra effort upang umusog at siya mismo ang nag-abot sa driver. Nagtanong kung may 10 ba ang lalaki ngunit hindi nito sinagot ang tanong. Sa halip, nagpara ito na siyang tigil naman ng driver. Hindi na kinuha ang sukle at mabilis na bumaba ng jeep.
Tila iisang taong sabay-sabay na hinabol ng tingin ang bumabang lalaki. Maging ang driver, nakasunod rin ang tanaw. Saglit nilang pinanood ito na naglakad bago lumiko sa isang kanto at tuluyang nawala na sa kanilang paningin. Ang gwapo, artista ba yun? Anang-ali na inagawan ni Jordy ng moment sa pag-abot ng bayad ng tinatanaw nilang lalaki. Ang tangkad. Tangay na 7-footer yun. Parang basketball player. Anang isang lalaki naman na nasa unahan ni Jordan. Bahagyang napangiwi ang dalaga nang mapakagat ito sa ibabang labi. Kaya pala nagnais na kuhaan ng larawan, betsong yung lalaking matangkad. Muling umandar na ang jeep, ngunit panay pa rin ang komento ng mga nakasakay. Puwera kay Jordan. Bahagya siyang nainggit. Hindi niya kasi napagmasdan ng matagal yung lalaki dahil abala siyang agawin ang bayad nito. Sa aling aabot rin ng bayad. Tuloy, hindi siya makarelate at walang maiambag. Parang naging out ka siya bigla sa cool group na biglang nabuo sa loob ng jeep. Ang nasulyapan niya lamang kasi yung prominenteng panga at matangos na ilong. Ngunit tingin niya sapat na iyon upang pumasa ang lalaki sa 3 pamantayan ng Adonis para sa mata ng mga tao. Tall, dark, and handsome. Nang makitang malapit na siya sa lugar na bababaan, agad siyang pumara. Para kasing absorb na absorb ang driver sa pakikipag-usap sa mga pasahero at baka makalagpas pa siya. Nakakatamad pa naman ding maglakad na mahaba. Hindi ka pa matutulog? Tanong ni Aling Maricar sa pamangkin na nagbabasa na naman ng dyaryo sa salas. May hawak na ballpen, naghahanap ng hiring. Hindi pa po ko inaantok. Magsasara na po ba kayo? Ako na lang po yung magsasara, Chang. Alas 9 pa lang naman. Ani Jordan sa napangiting tiyahin. Yun nga sana ang sasabihin ko sa iyo eh. Maaga kasi kung nagising kanina. Kahit 40 minutes ka lang tumambay, tapos magsara ka na. Para hindi ka naman masyadong mapuyat. Aalis ka ba bukas? Tanong nito sa pamangkin na tumango. Pagkuway tumayo at tinungo ang tindahan. Umupo sa monoblock. Dala ang dyaryo pa rin. Opo. Sana. May tira pa naman po akong pamasahe. Magbabaon na lang po ako ng merienda. Bala ko pong rampahan yung kamuning. Sige na po, Chang. Ako na lang pong bahala rito. Tulog na po ba yung tiyanak? Tanong ni Jordan habang sinisipat ang mga tao sa kalsada. Sinabi ng tiyahin nitong tulog na si Patricia. Maaga ito bukas sa eskwela. Bagong sked raw. Bago umakyat ng hagdan, panay ang hikab nito na kinaawaan ni Jordan. Masipag lang talaga ang tiyahin niya. At sa tindahan na ito napapagod. Lumalakas kasi ang mundi nitong sari-sari store. Siyang dahilan upang hindi na nito nagalaw ang padala ng asawa sa ibang bansa. Sa bagay, nasa lahi talaga nila ang masisipag. Ang nanay niya, nakapatid ng kanyang tiyahin na si Dindin, halos 20 years din sa pabrikang pinasukan nito. Kung saan nakilala roon ang tatay niyang si Jordan. Nagsama ang dalawa ng 10 taon din. Sa ika-5 taon nila, pinanganak naman si Jordan. Sabay lang na naaksidente kaya siya naulila ng maaga. Ang kanyang tiyahin na ang kumupkop sa kanya. Naaliw ang dalaga sa mga bumibili pa kaya nabitawan na nito ang dyaryong hawak. Nakikipagkwentuhan rin sa ilang kakilala na saglit tumatambay. Pagbilan nga ng live-on, anang isang babae na kinataas ng kilay ni Jordan, si Natalie. Ilan? Ani Jordan naman na kumukuha ng gunting. 2 na. Tipid na sagot ng kunwari ay nagte-text sa cell na dalaga. Pagkuway, inilapag nito ang 100 sa pinaka-counter na agad kinuha ni Jordan at sinuklian. Hoy Natalie, hinaharot mo ba yung bagong lipat na boylet dyan? Huwag mo nang ituloy Para kasing diring-diri sa'yo kanina nung hinawakan mo sa braso. Huwag mong gagayumahin yun pag bumili sa'yo ng ulam Gawain mo yun Asar ni Jordan habang nilalagay sa counter ang sokle at binili ni Natalie. Iyan naman tayo Sino ba ang tinanghala Miss Banyera 2003 sa atin?
Ako, 'di ba? Nagtataka ka pa ba kung bakit bet na bet ako ng mga kalalakihan dito sa atin? Liyab ang dibdib na pagmamalaking sagot ni Natalie. Anong bet na bet yung pinagsasasabi mo? Para ka lang yung karinderya nyo. Bukas sa lahat ng gustong lumapang. Pakli ni Jordan sa napamaywang naman na babae. Naiinggit ka lang sa akin dahil maraming gustong lumapang sa akin. Palibasa ikaw walang nagkakagusto sa'yo. Rebatal naman ni Natalie. Hoy, may nagkakagusto sa akin no. Iyoko lang i-broadcast. Baka kasi tumirik ang mata mo sa inggit. At saka, natigil lang sasabihin ni Jordan nang mamataang dumaan ang aling maliit na maghapon na ata niyang nakikita kung saan-saan. Kunot noong hinabol niya ng tanaw ito nang lumagpas sa kanilang tindahan. Muli, may kinakain. Ngumangasab ng pinya. Buo. Nang ibalik niya ang atensyon kay Natalie, nakatalikod na ito. Naglalakad palayo. Hoy! Hindi pa ako tapos, Natalie! May sasabihin pa ako! Wait ka lang! Tawag pa ng dalaga na hindi naman siya pinansin. Halos ilabas ni Jordan ang ulo sa munting tanggapan ng kanilang tindahan, ngunit hindi na niya mapabalik ang dating kaibigan. Nang hagilapin ang kanyang mata ang aling maliit, nabigo naman siyang makita ito. Dismayadong bumalik sa pwesto ang dalaga. Gabing-gabi, Pinya. Saan naman niya nakuha yun? Napapakamot na komento ng dalaga na lang. Saglit pa niyang sinilip ang munting bintana. Wala talaga. Naisip niyang baka bagong salta ito marahil sa kanilang lugar. Ano kayang pangalan ng babaeng yun? Nagpurga na kaya yun sa sarili? Parang wala kang busugan, kaya ng kain. Hindi na nabigyan ng espasyo ang isiping iyon sapagkat may ilan pang bumili na agad inasikaso ni Jordan. Dumaan ng hindi namamalaya ni Jordan ang mga oras. Kung hindi pa siya napatingin sa oras ang pangdingding, hindi pa niya malalamang mag-aalauna na ng madaling araw. Litong napatingin siya sa kulay pink na arenolang pinaglalagyan ng barya at napagbentahan. Halos naka 800 din ang dalaga. Pinili niya ang mga perang papel at nilagay sa taguan ng pera ng kanyang tiyahin. Tinira lang niya ang mga barya. Pagkuway, kinuha ang kandado at susi sa lagayan nitong eskaparate. Tuloy-tuloy na lumabas ng bahay. Tumungo sa harapan ng tindahan at binaba ang lagpas sa isang dipang roll-up ng kanilang tindahan. Nilak ang bawat gilid. Nang matapos, saglit pang lumingalinga ang dalaga sa bawat panig ng kalsada. Wala na halos tao siyang nakikita, maging sa basketball court, patay na ang ilaw. Sarado na rin ang ihawa nila Natalie. Nang makontento sa pag-scout ng lugar na animo ba ay barangay tanod, tuloy-tuloy na pumasok sa kasintaas niya na gate. Siniguradong sarado yon, pagkuway tumungo na sa loob ng bahay. Nagpatay na ng ilaw sa salas. Samantala, sa likod tindahan naman ng nakasarang karinderya nila Natalie, isang lalaki ang patalilis na tumungo roon. Nagpalingalinga ito, tumingala sa mababang bubungan. Mahabang iskinita na ang likod bahay na iyon. Matataas na kabahayan kasi ang nakapalibot sa karinderya. Sarado ang isang panig, may gate na bakal kung saan patong-patong ang mga drum ng mantika, ilang nakagapos na galon ng toyo at suka. May isang malaking drum na kulay asul, lagayan ng tubig. May mahinang liwanag ng bumbilya sa gilid ngunit agad rin namang namatay. Napangiti ang lalaki nang tuluyang dumilim ang munting espasyo. Lalo nang makita ang gripo di kalayuan, isang rolyo ng hose at malaking pakete ng detergent soap. Saglit niyang kinapa sa bulsa ang tiniklop na itim na garbage bag at ilang sako. Nang makitang papalapit si Natalie, tanglaw ng pusikit na liwanag galing sa 1100 nitong cellphone. Umusal ng ilang dasal agad ang lalaki upang maging tahimik ang ingay na manggagaling sa kanilang kinalalagyan. Kinina ka pa? Malanding bati ni Natalie sa lalaking napangiti ng matamis. Pinatay ng dalaga ang ilaw ng cellphone at binulsa. Binuka ng lalaki ang mga braso. Agad tumungo roon ang dalaga. Ang babae ang lumingkis. Ayan ha, nung sinabi mong magpagupit ako, sinunod agad kita. Nakangusong tingala nito sa tumitig lang sa kanyang lalaki.
Nakipag-break na rin ako kay Dodong. Kanina. Kaya pre na tayo. Anang dalaga pa sa tumangong lalaki. Pero wala ka pang sinabihan tungkol sa atin. Tanong nito habang tinataas ang maiksing blouse ng dalaga. Sinabi ni Natalie na wala. Kasi naman, kahapon lang sila nagkakilala. Ni sa kapatid nito wala siyang binabanggit. Lalo at hindi pa naman sila nakakapalitan ng number. Lalong lumapad ang ngisi ng lalaki sa dilim. Umusli sa isang daliri nito ang metalas na kuko. Gamit yon, pinigtas ang hook ng bra ng dalaga. Bago nagmamadaling tinanggal ang suot nitong pang-itaas. Isinandal sa matabang drum na kulay asul. Bago pinagpala muna ang malulusog na dibdib. Napapikit si Natalie nang hatakin pababa ng lalaki, inihiga sa malamig na semento. Saglit humiwalay ang lalaki sa nakahigang dalaga. Naulingan ni Natalie ang pagkalag ng sinturon nito na agad niyang kinakilos rin upang hubarin ang miniskirt na suot, maging ang pangloob. Ang nakangiting mga labi ng dalaga ay nabura ng makakapa ng mabalahibong katawan. Ngunit hindi na dito nagawang magtanong sapagkat may matatalas na kukong bumaon sa kanyang dibdib. Mabilis na dinukot ang puso niya. Sumigok pa si Natalie ngunit hindi na iyon nagtagal sapagkat agad tinagpas ng lalaki ang kanyang leeg. Di kalayuan sa bahay nila Jordine, umupo ang aling maliit sa balkonahe ng apartment na pinili niyang okupahin. May bitbit itong putlong. Kumakain na naman. Habang pinagmamasdan ng bintanang bukas pa rin ang ilaw, tila hinihintay iyong mamatay. Mula sa bahay na tinitignan, nakuha ng kanyang atensyon ang isang sasakyan na walang plate number na huminto sa tapat ng karinderyang sarado. Bumukas ang pinto nito at agad sumakay ang isang mabilis na nilalang na may bitbit na malaking itim na sako. Sumara at muling tumakbo ang sasakyan. Naiiling pa ang aling maliit nang makita ang umaagos na tubig sa gilid ng karinderya. Mabula ngunit kulay dugo ang tubig. Napatigil ang pagkagat niya sa kinakaing putlong. Tila nawala ng gana na binaba ang pagkain sa kandungan. Dinaanan ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sadyang matalino na rin talaga ang ilang aswang ngayon. Sumasabay na sa modernisasyon. Wala tayong pakialam sa diskarte ng iba. Ang tiyan na kumakalam, kailangan lamanan. Narito tayo para sa kanya. Anang tinig na hindi na kinagulat pa ng aling maliit, ni hindi niya na rin iyon nilingon. Sa bagay, wala naman siyang magagawa sa bagay na yon. Ano ba naman ang magagawa niya? Tao lang siya. Nang mamatay ang ilaw sa silid na kinalalagyan ni Jordine, tumayo ang aling maliit. Ang kasama niya ang bahala sa magdamag. Siya naman ay sa umaga lang ang toka. O paano? Magandang gabi. Aniya sa lalaking sa bahay nila Jordan nakatingin. Luminga ito sa kanya. Nalaglag ang malaking bahagi ng malakortina nitong buhok na tumabing sa prominente nitong panga bago tumango. Binalik ang itimang balindataw sa bahay ng dalaga.